So yun mga kamaster, magandang gabi sa lahat. At update lang ako At matagal-tagal ako hindi nakapag-upload at matagal-tagal din ako hindi nakapag-update sa inyo. Dahil may nabisihan lang ako at may pinuntahan. Nung kanina mga kamaster, nanguha ko ng panggatong. At dito lang din sa amin. Mga ano lang ng nyug, mga palwa ng nyug. May nakita akong dalawang mga hindi pa gaanong matatanda, kumbaga bagito pa lang. So yun, hindi ko lang lubos maisip na parang may pinapakita sila na picture sa mga kapitbahay ko, pero hindi nila ako nakikilala dahil nakatakip yung mukha ko sa damit kasi nangunguha nga ako ng panggatong para hindi ako maanuhan ng mga insekto. Kaya nakatakip ako nakatakip ako ng damit, yung mata lang yung makikita ko. Pero nakikita ko sila, alam ko na hindi sila ordinaryong tao, hindi sila taga dito sa pinag-anuhan ko ngayon. Kaya nagmasid lang ako. Yun nga, may nakita akong mga galawan nila na parang hindi nga kanais-nais dahil may mga pinakita silang mga nag-aanuhan na yung mga aso. May pinakita sila na picture. At yun, nagtanong-tanong sila. Medyo may kalayuan lang. Tapos yun yung kinabahala ko kasi yun talaga, may kapitbahay tayong tinuro yung bahay na pinag-arkilahan ko, pinag-upahan. Yun, parang alam na nila ngayon kung saan ako ngayon dito na nangungupahan kumbaga. Kaya yun ang kinababahala ko ngayon. Anong oras? Mag-alas 11 na ng gabi. At ito, kailangan ko tong magbantay ulit ngayon kasi alam ko babalik yun dahil nakita ko yung isang kapitbahay ko na tinuro yung bahay na pinag-arkilahan ko o pinangupahan ko. Kaya sigurado akong babalik yun. Sobrang dami nila at iba sila kung kumilos dahil padalawa, tatlo lang sila kung pupunta ng mga kabahayan dahil siguro alam nila na pag marami sila aanuhin sila ng mga aso o baka siguro i-report sila ng pulis. Kaya yung idea nila na naisip, tatlo o dalawang tao lang yung pupunta at mag-uusi siya kung saan kami ng mga bata. At sana hindi tayo matuntun ngayon, sana lang, dahil sa pagkakakita ko kanina na tinuro talaga yung kung saan nakaano yung bahay ko na tinutuluyan. Kaya yun ang kinababahala ko ngayon. Sana hindi sila bumalik kasi pag bumalik sila talagang delikado na yung bahay na tinutuluyan namin ng mga bata. Hindi ko na rin alam kung saan kami pupunta kung talagang may darating man ngayon. Sana wala. So yun mga kamaster, naka-impake na pala, nakatupi na yung mga damit namin sa mga bata. Hindi ko pa lang nilagay sa mga bag kasi kulang yung bag, maliliit yung bag. Pero ando na sa upuan, nakatupi na yun lahat, marami. Para kung sakaling anumang mangyari ngayon, ipapasok na lang sa bag at kami ay lalakad na kung saan man kami mapadpad ngayon. So yun mga kamaster, update ako maya-maya. Pasok lang ako sa bahay para malaman ko kung ano yung sitwasyon ng mga bata. Sige mga kamaster. So yun mga kamaster, yung mga damit namin, mga damit sa mga bata, nakatupi na to lahat. Inano ko na dahil kung ano mang mangyari, kung baka sakaling babalik sila, at least yung mga damit namin, hindi ko na kailangan maghanap pa. Kasi ito lang naman yung mga damit namin mga kamaster. Kulang na lang maano sa bag kung sakali man babalik sila. Ito yung mga kamaster, tingnan nyo. Yan lang yung mga ano namin. Yan lang lahat. Pinag-ano ko na dahil ano lang ako, baka babalik. Sa ngayon,
hindi tayo basta-basta na matutulog o ano. Sinsya na mga master, inano ko yung ilaw para sa labas lang makikita. Kami dito sa loob, hindi kami makikita dito. Nagbabaka sakali ako na makikita to ng mga ibang hunters at maano tayo dito, matulungan sa problema natin ngayon. Kahit wala na kami sa explore o hindi na kami nag-explore sa kabundukan, pero pilit pa rin nila kami hinahanap dahil siguro dun sa mga kasamahan nila na natuluyan namin o yung mga bihag nila na nakuha namin. Kaya si Commander Kamandag talagang kumikilo sila ngayon at ako yung pinunteriya nila dahil alam nila na nandito si Dilubyo o si Batang Birdugo. Kaya ito na yung ginagawa ko ngayon. Yung mga damit namin tinupi ko na yan mga kamaster. So update ako mamaya mga kamaster, maya lang. Magmasid muna ako ngayon. Sige mga kamaster, update muna ako. So yun mga kamaster, pasensyahan nyo na, masyadong madilim dito dahil pinatay ko yung ilaw dito sa loob at yung mga bata pinatago ko sa taas. Ako lang dito mag-isa mga kamaster. Teka lang, papailaw ko saglit lang. Kaya lang mga kamaster, parang kinabahan ako kasi yung mga aso sa labas nagtatahula na sila. Sana gabayan tayo ngayon dahil yung kaba ko doon sa nakita ko na tinuro yung bahay ko, parang hindi na ako mapakali doon. Buti na lang hindi nila ako nainagan dahil nakatakip yung mukha ko. Siyempre mangunguha ako ng panggatong. So yung mga kamaster, patayin ko muna yung ilaw kasi yung mga aso sa labas nagtatahula na. Patayin natin yung ilaw. So yung mga kamaster, patayin na yung ilaw. Kailangan natin magtago. Wala ka. Nandito nga sila. Bumalik ka sila dito. Antay. Bumalik sila. Sino yan? Sikuan.
Trip mo. Trip ko rin. Ay, tawag. Patay. Kinakatok yung pintuan namin. Patay na. Kinakatok yung pintuan namin. Patay na. Balik na tang madre. Sumapta ka ito lang rin. Ugma, pagbalik, bisa na sagdag ang kauban. Kaya kung rapidohon nilang balay, balik ako. Pagwata ka sa. Hindi nga nakuha kang vlogger. Nakuha ka saan siya. Kapalit, Lizard, may lagi kuha. Manin yan yung balaya. Ikaw. Maniha. Balaya. Palikod na kaugma. Manin yung balaya. Tawag. Hindi na kita na yung handler. Ang makaano rin mo. Paano sa limot ko? Tago-tago na sa limot. Okay. Diyos ko, mga bata. Sobrang takot na ng mga bata. Mga kamaster, nilusog yung bahay namin. Huwag kayong maingay. Mga anak, huwag kayong maingay, huwag kayong maingay. Magtago lang kayo. Huwag maingay. Huwag maingay. Huwag maingay, huwag maingay. Huwag maingay ha, huwag maingay. Teka lang, dyan lang kayo ha. Dyan lang kayo. Upo, upo. Upo. Dyan. Yung mga kapatid mo dyan, yung mga kapatid mo. Dyan lang kayo. Silipin ko muna dito. Diyos ko. Sa likuran, sa likuran. Diyos ko. Diyan lang kayo. Mag-impake kayo. Diyan. Yung bag dyan, yung bag. Ilagay mo yung mga gamit natin dyan. Nak. Huwag maingay, nak ha. Huwag maingay. Huwag iiyak, huwag iiyak. Impake mo yung mga bag natin. Yung mga gamit natin. So yan mga kamaster. Diyan lang kayo. Huwag maingay, huwag maingay. Huwag maingay.
lang kayo. Diyan mga master. Off muna. Ilaw, i-off natin ilaw. Off natin ilaw. So yun mga master. Nilusob yung bahay namin. Sobrang dami nila sa likod. Shhh! Huwag maingay, huwag maingay. Yung kapatid mo, ilagay mo yung ano sa bag. Diyan, ilagay ko ano sa bag, diyan. Mga gamit natin ilagay sa bag. Iop natin yung ilaw. Iop natin yung ilaw. Sana hindi lang mabalik. Diyan sila kanina. Diyan, sa likuran. Sobrang dami nila. Ayun o. Parang nagtatago pa sila diyan. Ayun o. Anong gawin ko ngayon? Gago. Anong gawin namin yan dito? Pinalikan nila kami. Hindi ko makontak sila Maxton at si Misteryoso. Lalabas muna ako. Tingnan ko muna sa labas. Dito ako sa likuran ng bahay. Saan kaya sila tumatago? Pasok sa loob, pasok. Huwag lumabas. Pasok, pasok. Iligpit mo yung gamit. Iligpit mo yung gamit. Sisipa tayo dito. Iligpit mo yung gamit. Dali. Diyan. Yung mga bata. Ikuhan mo sa bag. Yung mga gamit natin.
So yun mga kamaster, nandito po ako ngayon sa informer ko. Pinuntahan ko yung informer ko mga kamaster. Dahil may ibibigay daw siya sa amin na impormasyon tungkol sa pamilya ni Dilubyo. Ngayon, nandito ako sa gitna ng bugangan kung tawagin sa amin dito. Dito lang kasi yung daanan patungo sa informer ko para makapasok doon sa kuta nila. Yan po yung daanan. Yan, dyan po patagos doon. Saka ito, yung maliit na yan. Ako lang mag-isa mga kamaster. Dahil sobrang layo to na lugar. Pasensyahan nyo na kung madalang ako makapag-upload sa inyo. Dulot nang wala tayong signal. Wala din tayong sapat na load upang makapag-upload tayo. So madaling araw nang nakaano ko dito. Kaya medyo may kalayuan talaga. Hanap lang tayo ng pwesto mga kamaster. Ayan. Kailangan natin magganito mga kamaster, magbunit dahil magpanggap tayo na kasamahan nila. Papasok tayo sa kuta nila para makausap natin yung informer nila. Kaya kailangan natin magganito. Kaya so yun mga kamaster, abang-abangan nyo yung update ko. Makalabas man ako dito. Sobrang delikado talaga to gagawin ko ngayon. Dahil sa nangyari doon sa bahay na nilusob ako. Hindi na kami naka doon. Hindi na ako nakakuha ng video na napalipat kami ng madaling araw. Kaya nung pagkaumagahan na yun, biglang tumawag yung informer ko doon sa loob. Mayroon daw siyang isisiwalat na importante. Matagal-tagal ko na rin yung informer na yun. Hindi pa naman ako binigo sa mga binigay niyang sa atin. Kaya agad-agad kong pinuntahan. So ngayon, nandito pa ako sa ilalim ng gubat o tawag dito sa inyo. Dito kawayan mga kamaster Dito kawayan. Parang yung bang ginagawa na yung ginagawa na walis tambo. Dito ako sa ilalim. Diyan. Patungo doon, paliko. Diyan pa yung daan. Papakita ko sa inyo mamaya. Sa ngayon nagpapahinga muna ako dito. Medyo may kalayuan to sa pero makikita ko na yung bundok. Hindi pa lang talaga ako lumabas dito dahil nag-antay pa ako sa signal ng informer ko kung anong dapat gawin. Kaya antay-antay na lang tayo dito mga kamaster, kasi hindi pa nag-chat o nag-text yung informer ko. Sandali lang siguro. Shout out ako sa sa mga sulit ko dyan. Shout out kay Ate Dina. At saka sa iba pa, hindi ko natuloy na tandaan yung mga iba. Grabe. Sobrang layo ng nilakbayan ko.
Pero dinala ko yung baril ko. Dito yun. Dinala ko lahat. Hindi tayo magkumbiyansa. Dahil muntika na tayo nung nakaraang gabi. Nilusob tayo ni Commander Kamandag o Pinunong Kamandag yung tawag nila doon sa may ano na pagmumukha na yun. Kaya hindi talaga tayo dapat magkumpiyansa. Sobrang layo pa yung anuhan ko ngayon dito. Sana may makatulong sa akin na makapagpahanap ng ibang tirahan o makapagsimula man lang ako ng ibang tirahan kasi parang delikado na talaga doon. Sana may mga mabubuting puso dyan. Si Dilubyo kasi hindi ko talaga makontak-kontak eh. Yun sana yung tawag dito, yung ibadi ba, siya yung sana yung ibadi ko kasi alam na yung pasikot-sikot, kaso hindi ko makontak. Umuwi kasi si Dilubyo sa lugar ng kanyang asawa. Gusto rin niya magtanong-tanong doon kung ano talagang nangyari, basta may dahilan si Dilubyo. Sabi lang niya babalik daw siya, medyo may katagalan na. Kaya siya sana yung isasama ko. Kasi alam ko matinik din siya sa kumbat o pamamagitan ng larangan ng pakikipagbaka sa bundok. Kaso hindi ko siya makontak dahil wala talagang cellphone si Dilubyo eh. Yun ang pinakahirap. Yun ang pinakamahirap talaga. Wala kang maikontak sa kasamahan mo kung kailangan mo. Hindi naman lagi tayong handa na alam natin kung kailan sila lulusob. Yun ang sinasabi ko sa lahat ng mga viewers natin na tulad ng sinabi nyo na hihinto kami. Okay naman. Walang problema sa amin kung hihinto kami sa pag-explore. Ang problema lang, sila yung sa amin eh. Sila yung lapit ng lapit. Pag hindi kami mag-i-explore, gagawa sila ng paraan na makapunta sa mga pamamahay namin o mga mahal namin sa buhay. Para lang talaga maano nila yung mga side namin ba, yung mga mahal namin sa buhay. Minsan naisip ko tuloy na magpalayo-layo kaso ano naman yung gawin ko na wala rin. May 3 rin akong pinapaaral, kapatid ni Dilubyo. 2 anak ko. Di pa nga ako tuluyang magaling. Grabe pa yung lagnat sa ko, pero pinupursigi ko yung katawan ko na umilos. Yung mga bata nandun sa bahay, nandun naman si Papa doon at nagbabantay. Tsaka binabakuran ko na yun ng orasyon mga kamaster. Di naman basta-basta na makakalapit sila. Pero di talaga dapat magkumpiyansa dahil alam ko na kung may may panangga din sila. Alam nila yung mga panangga eh. Ngayon, nag-aantay lang ako sa tawag ng informer natin. Sana matulungan tayo, sana buo yung niya na ibibigay sa atin, impormasyon. Dahil sobrang layo to kung babalik-balik tayo dito. Sobrang layo. Parang hindi ako makatulog dito sa bihira lang yung dumadaan. Napakalayo talaga. Sobrang layo.
Antay-antay talaga tayo mga kamaster sa ano, sa tawag. Yun na lang yung inaantay natin. Tawag galing dun sa impormasyon na matatanggap natin ngayon. Sana good news yung matanggap natin na impormasyon galing sa informer natin. Ganito yung suot ko para akong bandido nito kasi tutuloy ako o lulusob ako dun sa kanila. Pero magpapagit na ako. Kumbaga magpapaano ako na kasapi nila. Pinakadelikado to na gagawin ko ngayon mga kamaster. Alang-alang lang sa Candilubyo na maano yung pamilya niya. Kasi sa off-cam kasi mga kamaster, hindi namin pinapakita. Matigasin yan si Dilubyo. Matigasin yan sa harapan ng kamera. Sa gitna ng labanan, matapang yan. Pero sa habang nag-off-cam kami, hindi namin kinukuhanan yung emosyonal na pinapakita niya sa amin. Iiyak niya si Dilubyo sa harapan namin, pero hindi namin yan sinasali sa pagbibideo kasi ayaw namin na isipin ng kalaban na ganun. Kaya nung hindi kami nakapag-video, nag-uusap kami, hingi siya talaga ng tulong. Pabalik-balik nga siya na humingi ng tawad sa amin doon sa nagawa daw niya. Lahat daw niya nang nagawa niya sa amin na lagi siyang humihingi ng tawad. Sabi ko sa kanya na wala na sa amin yun. Dahil lalo na ngayon na nakikita namin sa kanya na talagang lubos-lubusan na yung pagbabago niya sa katunayan nga nagpagupit na nga siya Nung nakaraan daw pumasok siya sa simbahan at humihingi siya ng kapatawaran. Sabi ko tama yung ginagawa mo. Pero lahat niyan hindi namin pinapakita sa kamera. May mga bagay na kami-kami lang yung nakakalam na hindi pwedeng ilahad-lahat na talaga sa kamera. Kaya doon sa nakita ko sa kanya na umiiyak na siya, hingi ng tulong about sa pamilya niya. Sana makita daw at miss na daw niya sobra yung anak niya. Anak at asawa. Yung lagi niyang inuuwi doon sa kanilang bahay, doon sa lugar ng kanyang misis, lang yun. Nakikipag-usap siya doon sa biyanan niya. Sa biyanan niya kasi baka daw may balita. Baka daw may pumunta o daw ang balita sa kanyang asawa. Kaya paminsan-minsan umuwi siya doon. Kasi alam niyo mga master hindi ko lang na masabi-sabi talaga na nakita ko si Dilubyo talaga na yakap-yakap na yung damit ng kanyang asawa at anak at habang siya ay talagang umiiyak ng husto. Habang yakap-yakap niya yung damit ng kanyang asawa at saka anak, lalo na yung anak, yung picture ng anak niya. Kaya doon ako na sobrang nang lugmo ako talaga na gusto kong tulungan talaga si Dilubyo. Kaya itong ginagawa ko ngayon, ito na yung simula. Ito na yung simula na sa pagtulong ko sa kanya. Sobrang delikado to yung gagawin ko ngayon mga master dahil papasukin ko yung kuta nila na magpapanggap ako na bilang kasapi nila. Sana gabayan tayo ngayon na hindi tayo may kapit naman tayo dun sa loob. May kapit tayo dun sa kanila. Dalawa yung kapit natin dun. At kung ano man yung kahinat na ng plano kong ito, alam ko naman na nandyan kayo lagi. Hindi niyo ako iiwan. At saka alam ko na sa lahat ng gagawin ko, nandyan kayo na nakaalalay. Para sa'yo to, bro Dilubyo, para sa'yo to. Ikaw sana yung isasama ko bro, Dilubyo. Kaso hindi kita makontak-kontak sa kadahilanan na wala kang cellphone talaga
Ikaw sana talaga yung nasa isipan ko na isama kasi alam ko naman sa pagdating dito sa gubat, matagal-tagal ka ring nagiging commander. Alam mo yung pasikot-sikot dito. Kaso lang, hindi kita makontak. Hindi kita makontak. Talagang wala talagang akong idea kung paano kita kontakin. Kaya nag-decide ako na umalis na lang. At sana malaman mo na ito yung lahat na ginagawa namin o ginagawa ko. Ito na yung pasiuna sa lahat ng mga pinangako namin sa iyo na tutulong kami. Hindi ba natin pinakita sa mga viewers, lalong-lalo na sa iyo ngayon na mayroon nang nag-aabang kung kailan ka daw maka-upload kaso wala kang cellphone. Matatawag nating mayroon ka ng viewers, kumbaga. Kahit wala ka pang cellphone. Sinasabihan ko sila na antay-antay lang mga kawaster dahil wala pa talaga. Wala pang magamit si Dilubyo. Kaya antay-antay lang. Kaya bro Dilubyo, sa gagawin kong ito, parang buwis buhay na akong tawagin dahil ano ako sa kuta nila. Antay-antay ko lang yung tawag sa informer ko o yung mga mga signal niya para malaman natin kung hanggang anong oras ako lulusob o gagawin ko yung plano. Papakita ko ulit sa iyo yung ano. So yun. Grabe yung ano ko dito. Patungo doon. Pero yung bag ko, nandito. Ito yung baril. At pag matanggap natin yung signal ng ating informer na kailangan natin pasukin, papasok na tayo kagad. Hintay magdalawang isip. Bawal tayo maglumingon o ganyan. Dire-diretso lang tayo para hindi sila manghinala sa atin. Para kumbaga kasapin nila tayo. Kung titingnan nila tayo. Atay-atay lang tayo sa mga kamaster. Sa tawag ng informer natin. Hindi pa talaga wala pa talagang hanap lang siguro sila ng chimpo. Hanap yun ng chimpo mga kamaster. Sana naman po kung may kunti akong hiling, sana naman po may mag-share dito sa mga video natin. Malaking tulong na po yun sa amin na i-share nyo yung mga videos namin. Lalong-lalo na po yung sa akin kasi bihira lang ako makapag-upload ngayon mga kamaster. Dulot ng hindi ako makapag-video dahil inuna ko yung pamilya ko inuna ko yung isipti yung mga anak ko. Kaya di talaga ako nakakuha ng kaya pasensya nyo na talaga. Mas inuna ko yun. Nahihirapan na kasi ako Hindi ako makatulog. Walang yung pag-iisip ko. Hindi ako mapakali. Baka kasi pag pikit ng mata ko, nandun na naman sila. Lulusubin na naman nila yung bahay ko. Tsaka doble yung trabaho ko. Magbantay sa gabi, tapos pag sa school, pupunta naman ako sa school, babantayan ko na naman yung mga bata. Para talagang safety talaga sila. Kaya sobrang pagod yung katawan ko. Parang minsan pagising ko sumaga, parang susurintir na ako Alam nyo mga master, na parang masagi sa pag-iisip nyo minsan na parang ayaw mo na, parang gusto mo na sumuko. Pero alam mo na sa bandang huli, nandun yung mga anak mo, nandun yung lakas mo. Kaya pilit kang bumangon o pilit mong anuhin yung sarili mo para sa kanila. Kaya sa lahat ng mga galaw ko dito ngayon, talagang handa na ako na hindi tayo mapapalpak ngayon. So yun mga kamaster
abang-abang na lang tayo kasi yung contact na lang natin yung inaantay natin. Kung kailan siya mag-chat-chat o magtawag sa atin ngayon. O kailan siya mag ng signal na handa-handa na tayo lulusob. So yun mga master, update na lang po ako sa susunod. Para naman po makapagpahinga ako dahil madaling araw pa ako naglalakad. Wala pong kain. Masama po yung pakiramdam ko. So yun mga master, maraming salamat. Update na lang po ako.